Sumablay yung experiment ko, guys. Ayaw umandar. Tapos umiinit siya. Sa una umandar siya, meron siyang output. Pero mainit pala. Naghanap ako sa Google, guys. Ito, ng mga diagram. Siya, no? Ito yung kanyang DC-DC converter. Step up niya. Ayan. Pagkatapos, may nahanap din akong iba pang diagram. Eto, at halos parehas sila. Ibig sabihin, na-simplified na to. Balikan natin yung dati. Ayan. Dito tayo mag-concentrate sa kanyang DC-DC converter. Ayan. Bale, madali lang siyang gawin. Hindi tayo gagamit ng board gaya nung pinost kong una kasi sumablay yon. Gumagana yung DC-DC converter, kaya lang pag nag-clipping na yung kanyang SCR ay magiging shorted siya. Hindi na siya ulit bubukas. Okay, kaya itong susubukan ko ngayon. Bago natin sisimulan, ay explain muna natin kung paano siya gumagana bago natin simulan. Bale sa design na to, guys, ay dito lang talaga magkakaproblema sa kanyang transformer. Etong circuit na to ay madaling gawin. Dito lang talaga. Kasi oras na nagawa na tong transformer na i-winding na siya, mahirap baguhin yung kanyang winding kasi kakalasin mo lahat. Yan, dito magsisimulang mag-wind pataas na ganoon. Pagkatapos ito naman, ito magsisimula. Tapos dito magsisimula sa kanyang secondary. Okay? Yung rotation niya ang importante. Kasi oras na baliktad, itong feedback ay hindi siya andar. Meron siyang diode dito, meron ding capacitor. Pag ganyan kasi na supply, automatic na 1000 microfarad, 16 volt or 25 volt. Meron siyang transistor NPN. Basta ganyan na design, NPN. Mas malaki to kasi ito yung drive at ito yung kanyang control. Ito yung kanyang feedback. Ito yung primary, feedback at secondary. Meron siyang resistor. Meron isang mylar, tapos isang diode, pwedeng IN4001, IN4007, ano pa, 330 ohms, 4.7 para sa kanyang start. Yan, ang gamit po nito ay start resistor para i-feed lang niya pansamantala, then mag-oscillate na siyang magsarili. Okay, start lang yan sa starting niya. Tapos itong isang transistor na to, NPN, pwede na dito yung 1815. Basta NPN na yung maliliit. Yung ganire, oh. Tapos itong transistor naman na to, tip 31, 41, C2073. Basta NPN na yung ganito, guys, oh. Okay, yung gagamitin ko dito lahat surplus. Hindi ako bibili ng bago. Antay gumagana kahit sabihin nating bago, kung sumablay walang kwenta. Medyo mahaba-haba to, guys, pati explanation kasi. Meron siyang tatlong Zener diode, pero dun sa original sa CDI na isa, yung unang pinakita kong diagram, siya, no? Diode ito, pabaliktad. Ibig sabihin, to flow current dito, hindi na siya babalik. Yan, sensor niya, para hindi tataas, hindi bababa. Na kapag sumagad yung supply, kusa niyang ibababa. 5.6K, tatlong Zener diode, hindi ko alam kung anong value, patsambahan na lang natin. Resistor 1K para sa kanyang base. Pulse. Ba't nakadugtong dito? Yung pulse at pulse dito. Ibig sabihin, pag umaandar itong CDI, pag nag-short itong SCR, pansamantala niyang pinapatay. Tapos pag open na ulit, kakargahan niya, mag-on siya ulit. Tapos pag nag-pulse dito na naman, nag-send siya ng signal, iso-short niya, pansamantalang papatay niya. Para nakikisabay siya na patayin yung buong system dito, yung supply. Okay, simulan na natin. Ang gagamitin ko dito sa experiment na to, guys, ay yung ganito kalaki na transformer, ferrite type. Tapos marami tayong gagamiting diode, meron na rin. Kaya nga sinabi ko, guys, na mga surplus. Power supply to ng DVD, guys, na sira na. Ang gagamitin ko dito na secondary, eto, yung galing sa relay. Nandito na tayo sa may bahay na. Subukan natin baklasin. Okay guys, sakto. Nandito siya. Busy.
Ito guys. Okay, sandali guys. At mayroon tayong kaibigan na dumating. Guys, ito. Yan. Isang YouTuber din lang. May papakilala ko sa inyo. Ito. Yan. Hindi ako ready. Okay. Isa lang ako magpapakita sa video. Kaya lang. Kaya di ako nag-ahit. Toothbrush Okay, kaya di pa yata nag-toothbrush eh. Pinilitan to para. Okay. Kuha lang ako ng kuhaan. Yan. Sandali pa eh. Okay guys. Tingnan nyo naman kung gaano tumanggap ng bisitang kaibigan natin ito. Ayan. Yung unang dumarating, yun ang kinakatay. Sayang naman. Gusto ko muna ipakilala sa inyo yung kaibigan ko na bale kapapasok lang sa YouTube. Okay, wag na tayo pagpatumpik-tumpik. Siya si Multiworks TV. Mayroon siyang channel, i-attach ko na lang po sa description box. Puntahan nyo na lang. Guys, parang awan nyo guys, pasuporta naman sa bagong kaibigan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito nga pala si Multiworks TV. Humihingi po ng konting suporta sa munti kong channel na sa ngayon ay papa-improve pa lang kung sakali mangtulungan po ninyo. Ano yung mga asahan nila sa channel mo, Brad? Gaya po nung mga nauna kong video guys, sa tungkol sa mga motor accessories made of stainless, mano-mano lang po guys ang paggawa nun, kasi dito po sa amin talaga wala ka pong aasahang machine o anong gamit na pwedeng gamit na pagmumulde o paghuhulma ng accessories na yun, kaya mano-mano lang pong paggawa. Multiworks TV, maraming salamat sa pagpunta sa channel ni Mandilsan. Okay. Okay, eto ang delikado guys. Ingat-ingat tayo na hindi siya mababasag. Madali lang yan, painitan lang natin. Huwag kayong mag-aapura na baklasin siya, yung pipilitin kasi mababasag yan. Pag mainitan yan, lalambot yung kanyang pandikit. Ayan. Okay, pati yung isa. Ingatan natin guys na hindi siya mabibitak kasi pag bawas na yan, mahirap na siyang i-arrange. Itong mga cover na to maya guys ay makakailangan din lang natin kaya wag nating itapon. Okay, eto na siya guys. Okay, pwede na siguro yan. Balutin na natin para sa kanyang feedback muna. Tapos, primary. Yung feedback, magwa-winding na lang tayo siguro ng 20 turn. Okay, hindi ko alam kung 20 baka 40 or 50. Okay, pwede na yan. Next ay yung kanyang primary. Ito na yung pinakahuli. Ito yung gagamitin kong size. Yung rotation, ganon pa rin. Ang winding nito ay nasa 30 turn sa kanyang primary. Walang naka-indicate sa diagram kaya pinachamban ko na lang guys. Itingnan natin yung diagram. Pansinin natin yung may tuldok. Ito, yung may tuldok ay yun yung kanyang finish ng winding. Ang starting ay dito. Starting, finish. Starting, finish. Ground. Starting, finish. Bale itong bato ay ground. Ground, ground. Pero dito meron kasing transistor pero papunta sa ground. Okay. Starting, finish. Starting, finish. Bale magkadugtong dito ay ito at ito, ground. Tapos starting, finish. Ayan, dito yung transistor. Yung collector papunta sa ground,
Ang una nating connect ay itong transistor sa kanyang collector papunta dito sa start ng winding ng primary. Ayan, yung walang tuldok sa diagram. Okay, lagay natin. Next, yung ground. Ito na guys. Magkadugto na yung emitter. Tapos extra pin, wala namang connection yan eh. Holder lang. Tapos 0, starting. Bali ito yung live. Next naman guys ay ilalagay natin itong resistor 100 ohms papunta dito sa end ng feedback. Ito yung starting, ground, and then dito sa kanyang finish papunta sa gate or gate base pala. Next naman ay lalagyan natin ng mylar capacitor. 174 yung meron sa akin. Wala akong 3.3. Ito naman yung susunod guys, yung 5551 NPN transistor, emitter, base, collector. Itong collector, i-connect natin sa base ng malaking transistor. Dito. Ayan, nakaganyan siya. Tapos, yung kanilang ground, yung emitter niya, at emitter dito sa kabila ay connected sa ground. Parehas lang. Ilulup lang natin, idugtong natin dito. Okay? Lagay na ako guys ng B+ supply. Ito ang positive, ito ang negative. Ngayon naman guys ay pagdudugtungin natin yung IN4007 na diode at 330 ohms na resistor. Yung galing sa feedback, ito sa kanyang finish, ito yung start, finish, resistor, papunta sa diode, and then resistor na 330. 4.7 naman guys na resistor papunta dun sa kanyang base, sa kanyang main transistor. Ayan, papunta sa B+ dito. Ang susunod naman ay yung kanyang zener diode sa kanyang output, yung kanyang regulator at sensor para sa kanyang output. Dalawang zener diode lang guys yung meron sa akin, dalawang 12 volt. Pagdudugtungin natin siya para series. Itong positive niya, i-connect natin sa output niya. Siya nga pala tong diagram ko guys, kulang pala ng isang diode dito. Pasensya na po. IN4007. Lagyan na natin ng isang diode yung kanyang output. Tapos dito natin ilalagay yung diode. Yung positive ng diode. Tapos meron siyang resistor. Lagyan natin ng resistor dito, papunta sa kanyang base, yung maliit na transistor. 1K ito guys. Papunta dito sa zener diode na to, sa negative niya. Positive dito, negative dito. Okay, meron pang diode dito, ilagay natin. Positive yung nakakonect dito. Okay, yan na siya guys. Patapos na. Ayan. Ang ilalagay na lang dito ay yung kanyang CDI. Subukan natin kung gumagana siya. Okay. Subukan na natin siyang i-test gamit yung power supply. 12 volt lang yung ipapasok natin dito guys. Tapos i-test natin yung kanyang output. Kung ilan yung lumalabas. Ayan. Ang nominal na kinakain niya ay nasa 240 milliamp. Much later. Ayaw umandar. Tapos umiinit siya. Sa una umandar siya, meron siyang output. Pero mainit pala. Malamang ang problema nito ay yung ginamit kong secondary. Masyadong mahaba at masyadong pino. Okay, palitan ko lang guys itong transformer and then babalik ako. Okay, hindi na ako nag-ahit, hindi na ako nag-toothbrush. Hindi ako nakakatulog hanggat hindi ko nagagawa to. Masira na yung pagmumukha ko, wag lang yung sinasabi kong gagawin ko talaga. Kung ano yung pinangako ko, gagawin ko. Okay, siya nga pala yung yung magla-live daw ng... Hoy! Natutulog ako! Nagising ako sa buwan! Okay, hayaan na natin yun. Okay, eto guys, nakagawa ako ng panibago. Ayan, naka-jumper na yung pares na ground. Ito yung output. Sa kabila yung kanyang
input. Masyadong pino yung ginamit kong output dito na secondary. Malamang ay tumatalo ng kuryente sa kanyang secondary kaya ganon. Much later. Eto na guys yung bagong assemble ko ulit. Eto yung dati. Nilipat ko lang yung laman. I-on natin. Ayan. 13 volt. 100 mAh pala. Okay. Ayan guys oh. Ayun. Maandar na siya. Okay, subukan natin na i-attach yung CDI na ginawa ko. Yan, 4 wire na siya, positive, negative, yung kanyang pulse, tapos ground, and then ignition. Okay, yung kanyang pulse, tapos ignition coil, and then yung kanyang ground. Okay, sana gumana siya. Ang gagamitin supply ay ito pa rin. Tapos yan. Yan. Dire-diretso na natin guys, wag na nating ikat. Nasa 200 mAh. Subukan na natin. Sana gumana. Ayaw. Ayaw, walang kuryente. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ba't ayaw umandar? Oh. Shorted siya. Anong nangyari sa'yo? Much later. Okay. Test number 2. Nasunog yung kanyang transistor kanina, nagpalit ako. Okay, subukan natin. Sana umandar na siya. Okay. And then supply nasa 15 mA. Ayun, nararamdaman na niya. Oops. Uy, may konting pitik na. Okay. Okay. Hindi ko alam kung ilan yung pumapasok sa kuryente. Measure natin. Kung ilan. Plus and ground. Okay, meron naman. Okay. Patay natin sandali. Tapos discharge. Okay. Dagdagan natin yung kanyang 100 ohms sa kanyang gate at ground sa kanyang SCR. Baka hindi lang siya nagki-clipping. May supply na siya eh. Okay, test again. Wala pa rin. Okay, wala. Sandali. Ito guys ang pinalitan ko. Yung 5.6 pinalitan ko ng, sabihin na natin 30K, 39K. Siguro kasi kulang yung ginamit kong secondary niya. Okay, subukan natin. Okay, test natin. Ang kanyang kinakain ay nasa 130 mA. Baba lang, tapos pag umandar siya, subukan natin. Okay, remain lang siya ng 180 mA. Tapos kapag binirit siya, umaabot siya ng 380 mA.
Okay, tanggalin natin, sandali. Okay, ayun guys, gumana na siya. Bali, hindi nyo nakita sa akin yung talagang happiness na napagana ko siya. Kasi guys, napagana ko na to kahapon. Bali, inulit ko na lang yung video para kahit paano ay makita nyo kung paano yung step. Lagay natin yung ignition. Ayun na siya guys. Walang nakalagay na ano, multo dito. Hindi ko ugaling maglagay ng mumu. Kung maglalagay man ako guys, magpapaalam ako na yun ay fake. Pero ito guys, totoo siya. Okay. Ayan. Subukan natin i-on. Sana makita guys, oh. Oh, ang kinakain niya ay nasa 135 milliampere. Napakababa. Oh. Ayos na. Ang kinakain niya sa maximum ay nasa 300. 380, 390 milliampere. Malamang siguro guys, kung kayo ang gagawa, habaan nyo yung secondary niya. Huwag yung manipis, huwag yung gaya ng ginawa kong una. Masyadong manipis, masyadong mahaba. Kumbaga, masyadong mataas yung output niya, nagkakaroon ng pagtalon ng kuryente sa loob ng core, kaya nagkakaroon ng pag-init, walang lumalabas sa kuryente. Yung sakto lang. Okay, doon kayo mahihirapan guys, sa transformer lang talaga, sasabihin ko na yung totoo. Doon kayo mahirapan. Dito sa ginawa ko na panibagong transformer ay maiksi yung secondary. Okay, subukan natin ulit. Kaya kinakapos sa dulo. Pero kung just in case sufficient yung kuryente niya, hindi magkakaganon kasi kinukulang sa output or sa supply pala. Okay. Okay, patayin natin yung supply. Or dito na lang para alam natin na dito talaga nang gagaling yung kuryente. Oh, nandito yung dalawang kamay ko, wala akong assistance. Ingat-ingat, baka ako naman yung pitikin niya. Ayan. Okay. Salpak natin ulit, subukan natin. Okay. Sa mga CDI kasi guys, kahit sabihin natin na 6 pin, 5 pin, 4 pin, pare-parehas lang yan. Yung 6 pin, dalawa yung ground. Wala na pagkakaiba guys, pare-parehas lang yan. Ay magkaiba pala sa DC at AC lang. Okay, ayan siya. Okay. Subukan natin patay-patayin kung ano mangyayari. Ayan, pinapatay-patay ko siya. Patay, on. Oh, hindi na niya nahabol. Ayan, gumagana. Gumagana siya. Patay natin ulit. Subukan natin ulit. Boom! Okay, baka sabihin nila dito nang gagaling yung pulse o yung high voltage. Patay natin. Palitan natin ng battery. Okay, mahina na tong battery guys. Naka-on na siya kasi direct naman siya. And then, you know, boom! Oh, tanggalin natin dito. Testing. Balik natin. Kasi nga wala siyang kill switch. Okay, kung gusto niyang i-kill switch, tusukin niyo lang itong dalawang pin na to sa kanyang ground at pulse.
Matay siya. Boom. Biritin natin. Aha, mahulog yung battery. Subukan nating ipatakbuhin sa daan kaya. Gusto nyo? Sige na nga, malakas kayo eh. Baka ayaw umandar. Okay. Pwede. Wala siyang CDI guys. Patay yung battery. Yan, nilagay ko na lang ito para mag-charge yung sarili niyang battery galing sa system. Ang ginawa ko na lang guys ay sinupply ko sa system, sa stator, yung charger niya, pinandar ko. Okay, ayan siya guys. Bale, nilagay ko na lang yung charger niya para mabuhay niya tong battery. Kasi lobat na lobat yan. Ayan o. Pati yata gasolina, wala na, ubos na yata. Matagal lang nakabaliktad to eh, oh. Okay, hanggang dito na lang guys. Yung tangke. Ayan oh, nakalop na siya sa kanyang charger, wala ng battery. Okay, patay na natin. Wala nang laman.
Okay, paalam guys, pansamantala. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Juan de la Saga.